Dominant Protector. Credit to the author. 371 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Yung brat, sinaktan niya ako. Dalhin mo siya sa security room at bugbugin mo. Hindi makapaniwalang sabi ni Anton habang hawak ang pisngi niya. Nandito siya para manggulo. Naasar si Anton siya ang alipin ni Harry nitong mga taon at hanggang ngayon ay walang nangahas na saktan siya. Gaya nga ng kasabihan, kailangan mong tingnan ang may-ari ng aso bago bugbugin ang aso. Siyempre dapat malaman ng mga tao na si Harry ang kanilang kinakaharap. Hindi rin siya tanga, hiniling lang niya sa security na kunin si Terence na iniwan si Jacob dito. Sa pagtatapos ng araw, si Jacob ay isang kangkaya niyang ipahiya siya, ngunit binugbog siya. Malaking balita iyon, at magiging mahirap kapag si Miracle Doctor Kang mismo ang nasangkot. Alam ng lahat kung gaano ang Miracle Doctor Kang tungkol sa kanyang reputasyon at lahat ng bagay. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip niya sa sangay ng pamilya ni Jacob, ang mahalaga ay maganda at malusog ito sa hitsura. Hindi niya iimbitahan lahat ng pamilya ni Jacob para sa kanyang kaarawan kung hindi dahil doon. Tiningnan ng kapitan na si Deng Guzong si Terence para sukatin siya. Ang mga damit ng lalaki ay mababa ang klase, at mukhang wala siyang anumang koneksyon o background. Hindi na niya kailangang dahan-dahan ang isang ito. Nagdudulot ng gulo sa Moon on the Sea, bata. Ang lakas ng loob mo. Samahan mo kaming mamasyal, bakit hindi ka? Terence. Kinakabahan na si Josephine, kumapit siya sa siko ni Terence, umaasang hindi na niya kailangang umalis. Natalo niya ang lahat ng Big Four sa paaralan, ngunit iyon ay paaralan at ito ang tunay na lipunan. Ang mga gwardya na ito ay malinaw na isang masasamang partido. Makakabalik kaya si Terence kung umalis siya kasama nila? Marahan na pinisil ni Terence ang kamay ni Josephine at bumulong sa kanyang tainga. Ayos lang, huwag mong kalimutan na kilala ko ang amo nila. Ang mahinang bulong ni Josephine ay nagpapahina sa tainga ni Josephine. Ang kanyang mukha ay namumula habang nakatingin sa kanya ng may pag-aakusa. Ginagawa pa rin niya ang mga bagay na tulad nito sa kanya sa panahong tulad nito. Nag-aalala siya, ngunit tama si Terence, kilala niya ang may-ari dito. Walang dapat ikatakot sa lahat. Hindi masyadong nasiyahan si Denggo, dumilim ang mukha niya habang bumulong sa tenga ng dalaga, hindi siya pinapansin. Isa itong provocation. Pinipilit niya siya. Grabe ka, no? Hindi mo ba naririnig na kinakausap kita? Umakyat si Denggo para hilahin ang mga damit ni Terence, ngunit itinabilang ito sa isang tabi. What in the world are you barking about? Are you retarded? Nakita mo bang sinaktan ko siya? Sinaktan niya ang sarili niya, sinasabi ko sa'yo. Malamig nang umiti si Terence, dahan-dahang lumilipat ang kanyang mga mata sa pinagtatagwa ng unang kapitan. Tama. Gusto ng kapitan na makitang pinahiya ni Denggo ang kanyang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na hihilahin siya ni Terence para sa testamento. Nagsimula siyang pagpawisan, ayaw niyang mahina si Terence, ngunit kinuha niya ang pera ni Anton. Ngunit ang pagpapatuloy sa katahimikan ay makakaasar sa magkabilang panig ng hindi nakalulugod sa sinuman. Ang kapitan ay gumawa ng isang desisyon. Siya ay may karne ng baka sa Denggo sa unang lugar. Ano ang masama sa pagtulong Terence out? Tumayo siya at tinuro si Anton. Nakita ko lahat, sinaktan niya ang sarili niya. Denggo, ikaw ang security ng ballroom, kaya bakit ka nandito? Ginugulo ang trabaho ko sa labas. Ah! Tumigil si Denggo, sinaktan ni Anton ang sarili niya. Seryoso? Tiningnan niya ang mga makamandag na mata ni Anton at naunawaan kaagad. Siyempre hindi niya sinaktan ang sarili niya, sinong gagawa nun ng walang dahilan? Matandang Sullivan, wala kang kinalaman dito, kaya gusto mo bang maging saksi? Alam mo kung sino si Mr. Anton? Siya ay kay Master Kang. Hindi pa tapos si Denggo nang pigilan siya ni Terence. Aso, tama ba? Pinulot ni Terence ang kanyang mga labi. Hahaha, nagsimulang tumawa si Jacob, ang sarap sa pakiramdam. Nagbibiro pa si Terence sa ganitong sitwasyon, napakasarap sa pakiramdam. Palagi siyang tinatapakan ni Harry, binubuli siya, ngunit ang mga mesa ay bumaling sa presensya ni Terence. Ang pinakakahanga-hangang bahagi ay ang saksi doon.
Ang mukha ni Anton ay namula na parang karne ng baka, at si Harry ay hindi rin masyadong maganda. Hindi niya alam kung sino itong taong si Terence, paano niya nakuha ang security captain na iyon sa kanyang tabi. Kinuha niya ang kanilang pulang pocket money. Sino ka sa tingin mo? Hindi kita papayagang makaalis sa Moon on the Sea, hindi ka nakakalayo. Si Anton ay nababaliw, kailan pa siya nakaranas ng kahihiyan ng ganito. Nandito siya para ipahiya sina Jacob at Jarlene, hindi ipahiya ang sarili niya. Paano siya maglalakad na nakataas ang ulo sa Moon on the Sea's Upper Society kung wala siyang ginawa tungkol dito? Isang malutong na sampal ang tumunog, ngunit walang nakakita kay Terence na kumilos sa pagkakataong ito. Ang kanang pisngi ni Anton ang namamaga ngayon, at ang marka ng palad ay nagpapakita na ito ay kaliwang kamay. Gayunpaman, ang kaliwang kamay ni Terence ay nakahawak sa kamay ni Josephine. You dare hit me again. Captain Zong, nakita mo yun, tama. Sinaktan niya ako. Bawiin mo siya, may mga saksi, hindi siya nakakawala dito. Galit na sumayaw si Anton sa paligid. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas, tuturuan ko siya ng leksyon pagkatapos ng party. Ngunit walang sinabi si Harry o Charbin sa pagkakataong ito. Si Dingo, sa kabilang banda, ay medyo natigilan at natatalo rin. Ang unang sampal ay mula kay Terence, ngunit saan nanggaling ang pangalawa? Ang kaliwang kamay ni Terence ay malinaw na nakahawak sa kamay ni Josephine, nakita iyon ng lahat. Walang nakakita sa kanya na gumawa ng sampal. Anong meron sa inyo? Naramdaman ni Anton na may mali. Walang ginagawa si Dingo, at pareho sina Harry at Charbin, hindi rin nagsasalita. Talagang aso ka talaga, may IQ ka ng aso. Naawa si Terence kay Anton. Nagkakadelusyon ka na walang nakakita sa akin na sinaktan ka, ikaw lang ang naniniwala dyan. Wala na akong pag-asa para sayo. I suggest bumili ka ng retard pills. Ang pagiging retarded ay baka tumaas talaga ang IQ mo. H-A-H-A-H-A-H-A-H-A. Nagsimulang tumawa ng malakas si Jacob, hindi pa siya naging ganito kasarap. Ang pagmumukha ni Anton at ang mga reaksyon ng lahat ay lubos na nakaluwag para sa kanya. Maging si Jarlene ay nagsimulang ngumiti habang pinupunasan ang mga mantsa ng luha. Tanging ang mga mata lamang ni Josephine ang may nabigla sa mga ito. Hindi niya naabutan si Terence na may ginagawa sa kanyang mga mata, ngunit sigurado siyang naramdaman niyang lumuwag ang kamay ni Terence sa isang iglap. 372. Akala ni Josephine ay naisip niya ito, ngunit habang nakatayo ang mga bagay ay malinaw na hindi iyon ang nangyari. Si Terence ang nakatama sa kanya, ngunit ang kanyang kamay ay sadyang napakabilis at maliksi, walang nakakita sa kanyang paggalaw. Si Josephine ay parehong nagulat at natuwa. Si Terence ay napakasama. Walang magawa si Anton sa sampal. Ikaw ang nasa likod nito. Kumbinsido si Anton na sinaktan siya ni Terence. Ang kanyang dalawang namamagang pisngi ay patunay niyan. Kapitan Zong. Ang mga tip, tingnan ang mga tip at tingnan kung siya iyon. Hindi naman masyadong pipi si Anton kasing galit niya, naalala pa rin niya ang mga kamera. Paumanhin, ngunit ako ang namamahala sa seguridad ng gate, dapat kong tanggihan ang iyong kahilingan. Napagpasyahan na ng matandang Sullivan na manatili sa panig ni Terence, kailangan niyang mangako sa desisyong iyon. Lahat ng tao dito nakatingin, walang nakakita sa mister na to, sinaktan ka. Napaka-unreasonable ng request mo. Sinasabi mo bang lahat tayo bulag? Ako. Hindi yun sinasabi ni Anton, hindi niya sasabihin iyon ng malakas kahit na naisip niya iyon. Naghinala siya na gumamit si Terence ng ilang paraan para makuha ang atensyon nila para matakpan ang kanyang sampal. Matandang Sullivan. Kaya tutulungan mo ang mga taong ito na gumawa ng gulo. Walang ebidensya si Dingo, pero hindi niya pwedeng hayaan na lang ang mga nangyayari dito. Kailangan niya ng ibang diskarte. I'm just telling the facts. Wala akong nakita, ikaw din, right? Mahinang sabi ng matandang Sullivan. Sige, Old Sullivan, alam mo ba na si Mr. Zo at Master Kang ay parehong VIP ng resort natin? Si Libro mismo ang nagsabi sa atin na panatilihin silang ligtas. May nangyari kay Anton bro sa teritoryo mo, kaya tingnan natin kung ano ang sasabihin ni Libro. Naglabas si Dingo ng walkie-talkie at nagdial sa ilang numero.
Siya ay kapareho ng ranggo ng Old Sullivan, parehong kapitan ng seguridad. Kinailangan ni Dengo na kumuha ng isang tao mula sa nakatataas na hanay para i-pressure si Old Sullivan sa puntong ito. Gawin mo ang gusto mo. Ang matandang Sullivan ay walang iba kundi ang labis na kagalakan, ito ang pinakamahusay na posibleng senaryo. Mas magiging madali kung darating si Joseph. Ipinagpalagay ni Dengo na sinusubukan ni Old Sullivan na kumilos ng matigas, malamig siyang ngumiti habang nagsasalita sa walkie-talkie. Libro, may problema tayo sa entrance ng ballroom, may umatake sa VIP guest natin, at ipinagtatanggol ni Captain Sullivan ang nagkasala. Sige, hihintayin kita. Tuwang-tuwang tiningnan ni Dengo si Old Sullivan, sa pag-aakalang siya ay fuck. Sumakay si Joseph sa isang scooter at nagsimulang magtungo kaagad sa lokasyon. Ang pambubugbog ay isang bagay na seryoso pagkatapos ng lahat. Ngunit namataan niya si Terence sa daan. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan ay nagpasya siyang batiin muna si Terence. Ito ay isang lalaking game time na pinaalalahanan ni Mr. Sean na alagaan siya ng maraming beses na maaaring mga hulugan lamang ng dalawang bagay, isa siyang talagang mahalagang tao o isang taong sobrang malapit kay Mr. Sean. Mr. Linford, nagkataon lang. Mabilis na naglakad si Joseph, magalang ang tono habang nag-aabot ng kamay. Casual na tinanggap ni Terence ang pakikipagkamay. Dadalo ako sa kaarawan ng pangalawang lolo ng kapatid ko, kasama siya. Tumango si Joseph, magalang pa rin ang tono habang nagsasalita. Sige, Mr. Linford, tawagan mo lang ako kung mayroon kang anumang mga tagubilin. Ipinagpalagay ni Joseph na dumaan lang si Terence at tumungo sa ballroom. Hindi niya ito masyadong inisip, ngunit ang lahat ng naruroon ay nakatitig lamang sa kawalan, kasama si Captain Dengo. Naunawaan na niya ngayon kung bakit bulag at tahasang nasa panig ni Terence ang matandang Sullivan. Alam na niya noon pa na si Terence ang tunay na VIP ni Joseph. Malinaw sa araw kung ano ang sitwasyon mula sa tono na ginagamit ni Joseph kay Terence. Tiningnan ni Dengo ang malapad na ngiti sa mukha ng matandang Sullivan, asar na asar. Nakaset up na siya. Natuwa siya kay Anton, ngunit nagalit si Joseph. Hindi isang magandang kalakalan sa slightest. Ano ang problema, Lil Zong? Sino ang umaatake? Lumingon si Joseph kay Dengo pagkatapos batiin si Terence. Libro? Kaya ito ang nangyari, itong si Anton na lalaki o kung ano pa man ang nagsabi na sinaktan ko siya, ngunit hindi ko ginawa, lahat ng tao dito ay saksi. Ngunit ang sinabi ni Captain Zong na sinaktan ko si Anton. Mahinang sabi ni Terence. Oh. Huminto si Joseph, hindi niya inaasahan na kasali si Terence. Maaari akong magpatotoo para sa mga salita ni Mr. Linford, lahat ng narito ay naruroon. Libro? Maaari mong tanungin ang mga ito sa iyong sarili. Kumpiyansa na sabi ng matandang Sullivan. Sinampal siya ni Terence sa unang pagkakataon, ngunit walang gaanong tao sa pasukan ng ballroom at hindi pa nakakapunta si Dengo doon. Walang sino man ang magsasabi o makapagsasabi ng anuman basta't si Terence mismo ang tumanggi dito. Pero iba ang pangalawang sampal na ito, may mga ibang tao na nanunood ng bumagsak ang lahat, kasama si Dengo. Ang lahat ay maaaring magpatotoo para kay Terence, hindi niya sinaktan si Anton. Zong, ano ang ibig sabihin nito? Nagdilim ang mukha ni Libro, may naramdaman, ngunit ang mga salita ni matandang Sullivan ay lubos na kapanipaniwala. Walang sino man mula sa karamihan ang nagsasabi ng kahit ano, pati na rin tila nagsisinungaling si Dengo. Ako. Baka mali ang nakita ko. Walang paraan na tutulungan pa rin ni Dengo si Anton sa ganitong sitwasyon, tatawid ito sa Joseph. Dengo, binigyan kita ng $2,000. Mali ang nakita ko. Sumabog si Anton, ang kanyang mga pisngi ay dumplings at wala pa ring naniniwala sa kanya. May mas masakit pa ba dito? Meron ba? Maririnig ang tawa na nagmumula sa mga tao. Mas maganda sana kung hindi sinabi ni Anton iyon, dahil mukhang namamaga ang mukha niya kahit walang nakakita na sinaktan siya ni Terence. Ang ilan ay naghihinala pa rin kay Terence, ngunit lahat ng iyon ay nawala sa sandaling isiniwalat ni Anton ang suhol. Ito na ngayon ay isang katotohanan na binili niya ng pera si Dengo bago sinampal ang kanyang sarili upang isama si Terence. Nanlamig ang mga mata ni Joseph sa mukha ni Dengo. Bumalik ka sa security room at isulat kung ano ang nagawa mong mali.
Umalis ka sa paningin ko. Tumakbo si Dengo habang nakatali ang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti, naiwan ng galit na si Anton. Hindi inaasahan ni Harry na magkakaroon ng ganitong background si Terence, alam niyang wala sa kanyang inaasahan si Joseph. Alam ng lahat sa mataas na lipunan ng Oakwood kung sino si Joseph, maaaring siya lang ang kinatawan ni Boss Sean, ngunit may bigat sa kanyang mga salita. 373. Alam ni Harry na ang pagpapatuloy ng labanan na ito ay magre-resulta lamang sa kanilang kahihiyan. Marami rin ang nanunood ngayon, mga taong maaaring tumstigo para kay Terence. Wala talagang masabi kung sino talaga ang tumama sa mukha ni Anton. Pinaghihinalaan ni Anton si Terence para sa isang bagay, ngunit walang katibayan para sa kanyang pagmanyobra. Magkaiba kung hindi kilala ni Terence si Joseph, maaari siyang gumamit ng dahilan at paalisan siya ng security. Hindi lang si Terence ang nauugnay kay Joseph, parang talagang malapit din ang relasyon nila sa isa't isa. Terence, di ba? Tatandaan kita. Mabangis na tiningnan ni Harry si Terence bago tiningnan sina Jacob at Joralyn. Nandito ka para tumayo para sa kanila, tama ba? Huwag kang magsisi. I wonder kung sino ang nagsisisi ngayon. Ngumiti si Terence, hindi pinapansin ang banta ni Harry. Aalis na kami. Itinaway ni Harry ang kanyang kamay at nagtungo sa ballroom kasama sina Anton at Sharby nang hindi sinasadya. Gustong-gusto ni Jacob na gumawa ng victory dance. Ipinapalagay niya na ito ay isang araw ng kahihiyan at pakikibaka pagharap kay Harry. Ginawa niya ang lahat ng paghahanda sa pag-iisip para sa kahihiyan at pang-aalipusta kay Harry dahil nasa teritoryo niya sila, hindi nila siya kayang panindigan. Ito ay hindi isang mahirap na konsepto upang maunawaan. Hindi niya inasahan na magkakaroon siya ng mataas na kamay mula sa unang round. Kinailangan pang umatras ni Harry pagkatapos ng kahihiyan. Si Joralyn. Sa amo dito magiging maayos na tayo. Matigas sabi ni Jacob habang hawak ang kamay ni Joralyn. Oo. Nawala ng pag-asa si Joralyn para kay Harry pagkatapos ng pangit na pagpapakitang iyon. Bigla siyang napalaya, nakitang walang katotohanan ang kanyang mga taon ng mapanglo at sakit sa pag-ibig at ang kanyang pagpapakamatay ay katawa-tawa. Paano pa siya na-in-love sa isang asong ganyan in the first place? Sa sandaling iyon, iniwan ni Joralyn ang kanyang trauma, maaari niyang simulan muli ang buhay ng buong tapang at bago. Si Harry ay walang halaga sa kanyang paggawa ng kahit ano. Siya ay nabulag sa buong panahon. Nakahinga ng maluwag si Jacob sa ngiting iyon sa mukha ni Joralyn. Masaya rin si Josephine para sa kanya. Joralyn, pinag-isipan mo na ba? Oo. Ginawa ko. Ako. Ay sobrang pipi. Umiling si Joralyn sa sarili na nanunuya. Paano ako na-in-love sa isang tulad niya noong una? Dapat kong pahalagahan kung ano ang mayroon ako ngayon. Dahil doon, lalong humigpit ang hawak ni Joralyn sa kamay ni Jacob. Naantig si Jacob, excited siya. Laging may ganoong bagay sa pagitan nila ni Joralyn, at kinilala ng dalawa ang kanilang relasyon, ngunit alam ni Jacob na hindi ito magiging pareho sa trauma sa puso ni Joralyn. Kasama si Harry, palagi siyang mananatiling kapalit. Ang nakakabagabag na kakulangan sa ginhawa ang nagtulak sa kanya upang dalhin si Joralyn sa Harry sa unang lugar. And here was Joralyn, confessing her feelings to him. Of course it moved Jacob. Master Linford, aalis na ako, kung wala ng iba. Tawagan mo ko kung may kailangan ka. Magalang na tumango si Joseph kay Terence pagkatapos maayos. Tumango si Terence pabalik. Salamat sa problema, libro. Isang don't mention it gesture ang ginawa ni Joseph bago umalis sa kanyang scooter. Sina Terence, Josephine, Jacob, at Joralyn ay pawang naglalakad sa ballroom kasama ang mga naunang nanood. Alam ng ilan sa mga nasa karamihan na sina Harry at Jacob ay magpinsan, tinitingnan lamang nila ng may kasamang amusement ang salungat na Kang ng nakababatang henerasyon. Ang kaarawan ni Miracle Dr. Kang ay isang buffet-style party, at dinala ni Jacob si Terence at ang lahat sa isang table sa isang sulok. Ang kanilang layunin na makuha si Joralyn na makalimot kay Harry ay natupad na. Medyo down-spirited si Joralyn, nalampasan na niya si Harry, pero walang mag-e-enjoy na makaranas ng ganito.
Lalo na kapag naging matigas ang ulo niya sa lahat ng mga taon na iyon para sa wala. Sinamahan ni Josephine si Joralyn at nakipag-usap sa kanya, ngunit hindi iyon masyadong kailangan makalipas ang ilang araw at maiiwan na ni Joralyn ang lahat ng ito. Boss, dahil nandito na tayo, hindi na tayo basta-basta makakaalis, ngunit pagkatapos na maibigay ang mga regalo sa mga nakababatang henerasyon. Mas gusto ko talagang hindi manatili dito ng 1 minuto higit sa kinakailangan. Si Jacob ay lubos na naiinis sa ugali ni Harry. Hindi ba ang taong iyon ang iyong ama? May ibang nakatawag sa atensyon ni Terence, may sinasabi si Harry sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, kumukumpas habang ginagawa niya. Iyan ang tatay ko, ngunit ano ang ginagawa ni Harry doon? Huminto si Jacob, hindi maintindihan ang nagawa ni Harry. Hindi naman siya ganoon kaina, di ba? Sinasabi sa kanya. Baka tungkol kay Joralyn. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi ko akalain na magiging ganoon kalaki siya sa tatay mo. Damn his fucking ancestors. Nagalit si Jacob, ano bang problema nitong si Harry? Hindi ba mga ninuno mo ang kanyang mga ninuno? Nakangiting sabi ni Terence. Okay lang, actually, pag-isipan mo, you'll have to tell your parents eventually. You can just explain what happened to Joralyn truthfully to them afterwards, I'm sure reasonable people sila. Inisip ni Terence ang ama ni Jacob bilang isang mabuting tao, nasa kanya ang mukha ng mabait na matandang iyon. Tila siya ang uri ng lalaki na nagmamalasakit sa kanyang reputasyon, ngunit hindi siya masamang tao. Hanggat siya ay lohikal at makatwiran tungkol dito, ang pagtanggap kay Joralyn ay hindi dapat maging isang problema. Talaga. Natuwa si Jacob sa balita. Boss, hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Bakit ako magsisinungaling? Umiling si Terence. Kung hindi ito gumana, tutulungan ko siyang kausapin para sa iyo. Si Terence ay lubos na nagtitiwala sa kanyang kakayahang makuha ang puso ng tao. Ang pagtulong kay Jacob na lumabas ay hindi isang malaking bagay. Tama si Terence, si Harry ay nagsasalita tungkol kay Joralyn, ngunit hindi niya pinag-uusapan kung paano siya napagod at itinapon ito. Inilalarawan niya ito bilang isang walang hiyang kalapitang mababa ang lipad na ngayon ay nanliligaw kay Jacob pagkatapos niyang akitin siya. 374 ito ay, sa kasamaang palad, peke. Gaya ng inaasahan, lumingon ang tatay ni Jacob sa direksyon ni Jacob, nakasimangot sa dalawang mag-asawa. Hindi niya masyadong inisip ang tungkol sa pagdadala ng kanyang anak ng ilang mga kaibigan. Ito ay isang napaka-normal na bagay, ngunit 2 lalaki at 2 babae. Iyon ay tila medyo halata. Ang mga salita ni Harry ay naghihinala kay Mr. Kang na ang 4 ay 2 pares ng mag-asawa. Nagkasakit ba ang kanyang anak? Gayunpaman, hindi tatanungin ni Mr. Kang si Jacob tungkol sa mga bagay na tulad niyan sa isang pampublikong setting. Inamin din niya na ang pamangkin niyang ito ay maaaring walang pakinabang. Siya ay nagsisikap ng husto upang pigilan si Jacob at ang kanyang mga kaibigan na makakuha ng isang silid sa resort. Pagkatapos ng lahat, maaaring may ilang karne sa pagitan ng dalawa. Sa nakikita niya, ang pinanggalingan ng beef na iyon ay nanggaling sa dalaga. Kinuha niya ang claim ni Harry tungkol sa pagiging slut at kung ano-ano pa sa isang butil ng asin. Nagsimula ang kapistahan ng kaarawan sa 10:00 ng umaga. Nakita ni Terence ang kanyang sarili na kinikilala ang ilan sa mga bisita. Naroon sina Tommy at Martins, nag-uusap sa isang mesa. Nasa iisang table din ang panganay na anak ni Miracle Dr. Kang, ang tagapagmana ng Miracle Dr. Kang ko. Hindi sila binati ni Terence, ngunit nagtago lang sa isang sulok. Aalis siya kaagad pagkatapos ibigay ni Jacob ang regalo. Tila hindi maiiwasan ang pagiging karibal ni Miracle Dr. Kang pagkatapos itatag ang tatak ng Miracle Dr. Larkins. Hindi niya dapat pinaghihigpitan ang sarili para maiwasan iyon. Sa kanyang nakita, hindi na nagkakabalikan ang mga pamilya ni na Jacob at Harry. Hindi man lang kapag nandoon si Joralyn. Ang host ng seremonya ay nagbigay ng isang masiglang talumpati, kasunod iyon ay si Miracle Dr. Kang. Siya ay isang solemna na mukhang matandang lalaki, ang kanyang damit ay pula at naglalabas ng aura ng isang tradisyonal na doktor sa silangan.
Gumamit lang siya ng isang himala na gamot upang makuha ang lahat ng katanyagan at itulak ang kanyang negosyo sa isang nangungunang korporasyon. Hindi makapagsalita ang mga tao, ngunit walang sino man ang tatanggi sa pagiging epektibo ng kanyang gamot na Golden Creation. Bagaman marami sa mga matatanda sa mundo ng medikal ay hindi masyadong nag-iisip tungkol sa Miracle Doctor kang sa abot ng kanilang nakikita, ang lalaki ay hindi isang milagrong doktor. Umasa siya sa isang recipe na kahit papaano ay nakuha niya, at iyon-iyon. Ang lahat ng iba pang produkto ng kanyang kumpanya ay karaniwang gamot sa pag-ubo at iba pang mga gamit sa bahay, ang mga may pampublikong recipe. Wala namang espesyal doon. Ang mga gamot na iyon sa bahay ay malamang na magkaproblema sa pagbebenta kung hindi dahil sa gamot na iyon ng Golden Creation maswerte ang lalaki. Sa isang bagay na tulad nito bilang kanilang punong barko, kahit na ang pinakakaraniwang mga produkto ng gamot ay nagbebenta ng mataas na numero para sa kumpanya. Sa loob lamang ng maikling panahon, ang Miracle Doctor Kangko ay lumago sa isang napakalaking kumpanya, ngunit alam ng lahat na ang Miracle Doctor ay hindi talaga ganoong kasanayan. Salamat sa lahat ng dumalo sa 62 kaarawan ni Miracle Doctor Kang. Magsimula tayo sa mga kagustuhan ng mga anak at apo ni Miracle Doctor Kang. Nagsimulang pumasok ang host sa unang yugto ng pagdiriwang. Ang mga anak na lalaki at apo ay gagawa ng kanilang mga regalo na sinusundan ng mga taong may mas mataas na katayuan sa lipunan kasama ang mga malalapit na kaibigan ni Miracle Doctor Kang. Ang iba ay kailangan na lamang ilagay ang kanilang mga regalo sa pasukan. Si Guillermo Kang, ang panganay na anak, ay umakyat, ang kanyang dibdib ay naninikip habang siya ay naglalakad, isang napakagandang pulang kahon ng lana sa kanyang kamay. Ama, ang regalo ko sa iyo ay isang siglong snow lotus. Magalang na ipinakita ni Guillermo ang kahon ng lana. Sana mabuhay ka ng mahaba, malusog na buhay, ama. Magaling, magaling. Dalhin mo. Inutusan ni Miracle Doctor Kang ang host. Mabilis na kinuha ng host ang kahon at ibinigay ito sa doktor. Ito ay isang magandang snow lotus, 70 o 80 taong gulang kung hindi 100. Napabuntong hininga ang mga manunood. Ang mga tagapagmana ng himalang doktor ay dapat na lahat ay may mga pambihirang kayamanan na inihanda. Bumaba si Guillermo at lumapit ang nakababatang anak na si Cedric, isang napakagandang kahon sa kanyang kamay. Tatay, naghanda ako para sa iyo ng 1,000 taon na ginseng. Nagpadala ako ng mga lalaking naghahanap ng 3 taon at 3 buwan sa ligaw para sa humanoid ginseng na ito. Magalang na ipinakita ni Cedric. Sana mabuhay ka ng kasing lakas ng bundok. Mabuti, mabuti, mabuti. Sabi ni Miracle Doctor Kang. Itaas mo. Tingnan ko kung ano ang hitsura nitong 1,000-year ginseng. Natural lang na matuwa ang doktor. Binigyan siya ni Guillermo ng 100 taon na pambihira, at narito si Cedric na may 1,000 taong ginseng. Dali-dali itong dinala ng host sa doktor na binuksan ito upang makakita ng napakalaking ginseng. Hindi niya alam kung ito ay talagang 1,000 taon na ginseng, ngunit ito ay may anyo ng isang tao, isang matinding pambihira. Ang mga tao ay tumugon sa pagtataka at inggit sa malaking ginseng sa mga kamay ng doktor. Ang pagbati ay nasa himpapawid. Matamis magsalita ang tiyuhin mo, ngunit peke ang hot ginseng. Para siyang si Harry, isang sinungaling at manloloko. Hindi malakas ang boses ni Terence. Sinadya lang niyang marinig siya nina Jacob, Josephine, at Jarlene, ngunit nahuli ng ilan sa mga katabing table ang sinabi niya. Talaga. Fake. Nagsimulang magdulot ng kaguluhan ang ilan sa mga bisita. Lumingon kay Terence. Lumipas na sana ito sa isang iglap kung hindi dahil sa mga taong ito na nagdulot ng kaguluhan. Naakit nila ang atensyon ni Cedric. Tumingin siya sa direksyon ni Terence na may napakasamang mga mata. Ngunit hindi siya umimik, sa halip ay tumingin sa kanyang anak. Dahil doon, tumalon si Harry at itinuro si Terence. Sino ang nanggugulo dyan? Fake. Paano itong ginseng fake? Bahagyang ngumiti si Terence sa galit na si Harry. Siyempre peke ang isang artificially bred ginseng. 1,000 taon. Wala pang 10 taong gulang ang bagay na iyon. Hindi gustong makialam ni Terence sa mga gawain ng pamilya ni Jacob, ngunit ang Harry na iyon ay talagang nakakairita. Hindi niya ito kinukutsa kahit konti para ipahiya siya at ang kanyang ama. Seguridad. Alisin mo siya.
Ang lakas ng loob niyang gumawa ng gulo sa kaarawan ng lolo ko. Sumabog si Harry. Ang mga security guard sa ballroom, gayunpaman, alam ng lahat ang tungkol sa relasyon ni Terence kay Joseph. Walang sinuman sa kanila ang maglalakas loob na sundin ang utos ni Harry. Harry, huminahon ka. Galit na galit din si Miracle Doctor kang sa nanggugulo, ngunit hindi siya agad na nagtapon ng mga bantay kay Terence tulad ng ginawa ni Harry. 375. Hindi niya alam ang tungkol sa ginseng, ngunit alam niya kung anong uri ng ugali mayroon itong nakababatang anak na lalaki. Hindi siya masyadong nagtitiwala sa kanya. Palagi siyang lumalaktaw sa trabaho sa kumpanya at ginagamit ang kanyang mga bahagi para sa pagkain at kababaihan. Ang kanyang apo ay ganoon din. Paano nakahukay ang isang tulad niya ng ilang libong taon na ginseng? Hindi talaga naniniwala si Miracle Doctor Kang. Ngunit anuman ang pagiging tunay nito, ito ang regalo ng kanyang anak. Kahit na peke ito, hindi ito isang bagay na dapat pag-usapan sa harap ng mga tagalabas. Nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Miracle Doctor Kang sa komento ni Terence. Anak, bakit mo sinabing peke ang ginseng? Nag-iinit ang boses ni Miracle Doctor Kang, ngunit nanatili siyang kalmado at kalmado tulad ng ginagawa ng isang elder. Kung hindi ka seryoso tungkol dito at sinasabi lang ito para sa kasiyahan, kung gayon ang paghingi ng tawad ay sapat na at magpapanggap akong wala akong narinig. Kung hindi, kailangan kong hilingin sa iyo na umalis. Ang mga salita ni Miracle Doctor Kang ay parang nakakumbinsi at makatwiran sa lahat ng naruroon. Inisip pa nga nila na siya ay may malaking puso. Hinahayaan si Terence na makatakas sa kahihiyan sa kanila sa pamamagitan lamang ng paghingi ng tawad. Hindi inaasahan ni Terence ang ganitong malaking reaksyon kahit ang matandang si Miracle Doctor Kang ay tumalon sa kanya. Ngunit kung wala siyang sasabihin tungkol dito ngayon, siguradong makakaapekto ito kay Jacob. Tumango lang siya at walang magawa at nagbigay ng paliwanag. Ang isang ligaw na ginseng ay magkakaroon ng mahabang tambo na ulo at isang masikip na kabilugan. Ang katawan nito ay dapat nakapareho ng haba ng mga ugat nito. Ang ginseng na may anyo ng tao, sa kabilang banda, ay magkakaroon ng mas paalang na katawan at mas maikli ang haba. Ang pangunahing ugat ay magkakaroon ng kitang-kitang paalang na mga kulubot na may mas malalim na kulay. Ito ay magkakaroon ng mas manipis na balat at maraming malinaw at malaperlas na bukol sa ibabaw. Gayunpaman, ang isang artificial na pinalaki na ginseng ay may maikling ulo ng tambo at mas kaunti ang kabilugan. Ang pangunahing katawan ay magkakaroon ng cylindrical na hugis na naghahati-hati tulad ng Avalon Ian character na 8. Mas mahaba ito, at ang mga kulubot sa mga ugat ay hindi gaanong siksik. Hindi ito tuloy-tuloy, ang balat nito ay magiging malutong at makapal, at ang mga bukol na parang perlas ay hindi gaanong halata. Tungkol sa pagiging tunay ng ginseng na ito, sigurado akong may mga eksperto sa ginseng na naruroon na maaaring tumingin sa iyon. Maaaring hindi mo alam ang tungkol sa ginseng, Miracle Doctor Kang, ngunit sigurado akong may iba pang mga tao na nakakaalam nito. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Miracle Doctor. Hindi niya inaasahan na ganoon pala karunong si Terence. Ipinapalagay niya na siya ay kalokohan. Gusto niyang lumabas at bigyan si Terence ng paraan para makaalis sa spotlight at iwanan ang buong bagay na ito, ngunit ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang hindi pagkakasundo. Kalokohan mo. Si Harry ay tumalon muli. Lolo, huwag kang makinig sa kanya. Siya ang bastos na dinala ni Jacob. Nandito siya para manggulo. Itabi na lang muna natin ang ginseng at huwag na natin siyang pansinin. Ang mga sinabi ni Harry ay parang nagigilty. Bakit niya itataboy ang ginseng kung ito ay totoo? Ipinakita niya ito para sa mga eksperto at pinatunayan ang kanyang sarili. Natural na alam ni Harry na peke ang ginseng. Binili niya ito kasama ng kanyang ama mula sa isang artificial na pinag-aanak. Ilang libo lang ang ginastos nila dito, syempre hindi ito 1,000 taon na ginseng. Parehong naunawaan ni Cedric at Harry na hindi malalaman ni Miracle Doctor Kang kung ito ay totoo o hindi, at ganoon din ito kay Guillermo. Kahit sabihin ni Guillermo na peke iyon, hindi pa rin niya ipapahiya ang sarili niyang pamilya sa harap ng mga bisita.
Si Cedric ay hindi kailanman nakipaglaban para sa kapangyarihan o anumang bagay sa kumpanya, alinman, kinuha lamang ang mga bonus para sa kanyang sariling kasiyahan na nagresulta sa isang magandang relasyon sa pagitan ng dalawang kapatid, at walang puot. Naglinis pa si Guillermo pagkatapos ng malimit na gawain ni Cedric. At out of nowhere dumating itong si Terence. Kalimutan mo na itabi mo. Peke man o hindi, regalo pa rin ni Cedric. Si Miracle Dr. Kang ay hindi tulalo malinaw na tiwala si Terence. Ilalabas ito upang masuri ang pagiging tunay nito. Gagawin silang katatawanan. Maaari rin itong aminin ng malinis alam ng lahat na ang kanyang nakababatang anak ay hindi masyadong tao sa simula. Ang kanyang reputasyon ay sapat na masama na hindi ito masyadong maapektuhan ng isang bagay na tulad nito. Ang prangka at malinis na pagpasok ni Miracle Dr. Kang ay nagpakalma sa mga manunood wala ng saysay na isipin kung ito ay peke na pagkatapos ng kanyang sinabi. Sumunod ay ang ama ni Jacob ang kanyang regalo ay medyo normal, isang simpleng Lindsay mushroom na ilang taong gulang. Sina Cedric at Harry ay gustong pumili sa mga kapintasan nito dahil sa kanilang pagkadismaya, ngunit nilinaw ng lalaki na ito ay isang simpleng Lindsay mushroom. Ito ay hindi isang pambihira o anumang bagay sa unang lugar ito ay maakit lamang ang pang-aalipusta ng lahat kung pupunta sila at atakihin ito. Kailangan nilang maghintay sa turn ni Jacob at ibuhos ang kanilang mga pagkabigo sa kanya. Iniharap ng mga anak ang kanilang mga regalo at ang sumunod ay ang nakababatang henerasyon. Si Miracle Dr. Kang ay isang tradisyonal na tao na inuuna ang mga lalaki tanging ang mga anak na lalaki at apo ang maaaring lumapit at magpakita ng kanilang mga regalo. Ang una ay si Polong, ang anak ni Guillermo. Mukha siyang mas matanda around 20. Nakasuot siya ng salamin at tila napaka-scholar habang umaakyat na may hawak na sertipiko. Lolo, ito ang aking pananaliksik sa medisina para sa aking pag-aaral sa PhD kamakailan lamang ay nakakuha ako ng patent para dito, at ito ang sertipiko ng merito ng universidad para sa akin. Magalang na sabi ni Polong habang inaabot ang papel. Pasulong na sana ang host ng kumaway si Miracle Dr. Kang pabalik sa kanya. Siya ay lumakad ng personal, ang kanyang mukha ay namumula at may kintab, ang mga hindi kasiya siya kanina ay ganap na napawi. Mabuti, Polong, magandang trabaho. Ipinagmamalaki ka ni Lolo. Dahil doon, natanggap ni Miracle Dr. Kang ang certificate. Tiningnan niya ito ng may malawak na ngiti sa kanyang mukha bago tinapik si Polong sa balikat. Ituloy mo yan. Ikaw na ang susunod na Miracle Dr. Kang. Isang palakpakan ang umalangaw-ngaw mula sa mga manunood. Kinilala siya ng lahat bilang tagapagmana. Yung pinsan mong nag-aaral ng medisina. Medyo nagulat si Terence, may isang medical student talaga sa pamilya ni Miracle Dr. Kang. Oo, ang aking panganay na pinsan ay nagtapos mula sa isang maayos na medikal na universidad. Siya ngayon ay kumukuha ng PhD sa Eastern Medicine. Pakilala ni Jacob. Siya lang talaga ang nakakaalam ng gamot. Medyo mapanukso at katawa-tawa, ngunit ito ay isang katotohanan. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin, tila ang batang iyon lamang ang may tamang pinag-aralan sa pamilya. Sumunod ay si Harry, na may red along mas mahiwaga isa itong sinaunang recipe. Ang mga bisita ay hindi masyadong na-curious tungkol doon pagkatapos ng halimbawa ni Cedric. Syempre ito ay peke. Paano niya nalaman ang isang sinaunang recipe na madali sa unang lugar? Naiwasan ni Harry ang isang bala dahil doon kung ipapakita niya talaga ang recipe para makita ng lahat, masasabi kaagad ni Terence na ito ay isang simpleng recipe para sa isang gamot sa ubo na makikita sa maraming medikal na libro. 376. Hindi marunong ng gamot si Miracle Dr. Kang pero nagbasa siya ng kaunting mga medikal na libro para hindi siya pagtawanan ng mga tao. Seryoso bang tinawag ng apo niya ang recipe ng gamot sa ubo na ito bilang sinaunang recipe? Isang layaw na bata, isang ganap na layaw na bata. Sa kabutihang palad para sa kanya, nandoon pa rin ang kanyang panganay na anak na si Guillermo at ang kanyang panganay na apo na si Polong. May mga tagapagmana pa rin ng pamana ng pamilyang Kang. Ang bahay ay hindi gumuho at gumuho pagkatapos ng kanyang kamatayan dahil sa kanila. Alam ni Miracle Dr. Kang na, kahit sa susunod na 2 henerasyon, walang dapat ikabahala.
Ang kalidad ng mga inapo ng kanyang apo, gayunpaman, ay hindi na niya pag-aalala pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Inilagay niya ang recipe ni Harry sa ilalim ng certificate ni Polong at tumango na parang ayos lang ang lahat. Mabuti. Ano man ang pagiging epektibo ng recipe, ito ay isang regalong inihanda ni Harry para sa akin. Si Jacob na pagkatapos ni Harry nagsimula siyang magpanik nang ipahayag ng host ang kanyang pangalan. Magtatrabaho ba ito, boss? Oo, gagana ito. Go lang. Tinapik ni Terence ang balikat ni Jacob bilang pampatibay loob. Tumango si Jacob at umakyat kasama ang sinaunang kahon ni Terence. Ikalawang lolo, sa aking kamay ay isang pambihirang pellet ng gamot, ang Pill of Life Extension at Toxin Cleansing. Ang paggamit nito ay maglilinis sa iyong katawan ng malaking halaga ng mga lason, upang magkaroon ng epekto sa paghuhugas ng buto. Mababawi nito ang iyong mga function sa pinakamataas na estado nito, na magbibigay sa iyo ng hanggang 5 o 10 taon ng buhay. Sabi ni Jacob habang inaabot ang regalo. Batiin kita ng maligayang kaarawan, pangalawang lolo. Oh! Napasimangot si Miracle Dr. Kang, medyo hindi nasisiyahan. Siya si Miracle Dr. Kang, ang pinakatoktok ng medikal na mundo, ngunit hindi pa niya narinig ang tungkol sa anumang bagay na tulad nitong Pill of Life Extension at Toxin Cleansing. Makakamit ba nito ang epekto ng paghuhugas ng buto? Posible ba iyon? Nadama ni Miracle Dr. Kang na mawawalan siya ng mukha kung tatanggapin lang niya ang isang regalo na hindi kapanipaniwala tulad nito. Mukhang napakamitolohiya. Ngunit biglang tumalbog si Harry bago makapagsalita si Miracle Dr. Kang. Inagaw niya ang kahon mula sa kamay ni Jacob, tuwang-tuwa na binibigyan siya ni Jacob ng dahilan para atakihin siya. Jacob, ano ang sinusubukan mong hilahin? Pill of Life Extension at Toxin Cleansing. Ano? Sa tingin mo isa kang pill vendor mula sa isang novel? Sabi ni Harry na may masamang tingin. Sino sa palagay mo ang aking lolo? Miracle Dr. Kang. Mayroon kaming lahat ng gamot at wala pa kaming narinig na ganito. Maraming bagay na hindi mo pa naririnig. Malamig na sabi ni Jacob. Anong biro? Bubuksan ko ito para makita ng lahat kung gayon. Nagalit si Harry ang Jacob na ito ay may lakas ng loob na sumagot. Talagang hindi mo alam kung kailan hihinto. With that, binuksan niya ang box at naglabas ng black pellet. He started laughing. Ito ang Pill of Life Extension at Toxin Cleansing mo. Paghuhugas ng buto. Masyado ka ng maraming waxy novels, oras na para huminto. Ikalawang lolo na ibigay ko na ang aking regalo at mga hiling. Kung ang aking pinsan ay hindi naniniwala sa aking sinasabi ay wala akong magagawa tungkol dito. Sabi ni Jacob habang pinipigilan ang pagnanasang makipaghiwalay kay Harry doon at pagkatapos. Anong meron? Natatakot. Nag-assume si Harry. Jacob, sa tingin mo hindi ko alam kung ano ang pinunta mo dito. Para lang panindigan ang slot na iyon, tama. Isang babaeng natapos ko, and you're here treating her like treasure. Ihahagis itong hindi kilalang Pildores sa lolo ko bilang regalo. Gusto mo lang ipahiya natin ang sarili natin. Gusto mong isipin ng iba na hindi naman namin alam ang tungkol sa isang tableta mo, di ba? Maling kalkulahin ang aking lolo sa lahat ng iyong basura. Dahil doon, inihagis ni Harry ang tableta sa sahig at tinapakan ito. Hindi pa nakontento, patuloy niya itong pinipisil-pisil gamit ang kanyang paa hanggang sa maging isang tumpok ng mga mungo. Sige, naibigay mo na ang iyong regalo. Makakaalis ka na. Hindi umimik si Miracle Dr. Kang sa buong proseso. Nakatayo siya roon na madilim ang mukha sa buong oras. Nagkaroon siya ng hinala. Hindi siya naniniwala na ang kanyang sariling anak ay maaaring makakuha ng kanyang mga kamay sa isang tableta tulad na, pabayaan Jacob. Ito ay dapat na pekeng, na marami ay halata. Kaya niyang tiisin si Harry dahil siya kanyang direktang apo. Ibang bagay si Jacob. Naisip niya na narito si Jacob para manggulo, at parang lalo na nang marinig ang sinabi ni Harry. Nandito si Jacob para sa isang bagay na walang katotohanan gaya ng paghihiganti sa kanyang babae. Nakakatawa. Nagam si Miracle Dr. Kang bago tumingin sa ama ni Jacob. Anong anak ang pinalaki mo?
Ano pa ba ang dahilan ng pag-iiwan mo sa kanya dito para mas ipahiya ang sarili niya? Ngunit walang sinabi tungkol sa mga aksyon ni Harry, wala man lang. Si Miracle Doctor Kang ay malinaw na naglalaro ng mga paborito dito. Nagalit ang ama ni Jacob. Ang regalo ni Jacob na tableta ay medyo katawa-tawa, ngunit palaging si Harry ang nagdudulot ng gulo. Bakit ang anak niya ang nahihiya dito? Jacob, may niloko ka ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng tabletang iyon? Magmadali at humingi ng tawad sa iyong pangalawang lolo. Isang mahinang pagbulyaw si Mr. Kang para alisin si Jacob sa kanyang sitwasyon, itinutulak ang sisi sa tableta sa ibang tao na sinasabing walang kinalaman ang tableta kay Jacob. Imposible. Walang paraan na peke ang tableta ni boss. May mga taong hindi nakakakita. Galit na asar si Jacob, hindi nakayuko habang nagsasalita. Sayang, sayang. Si Jacob ay may walang pasubaling pagtitiwala kay Terence. Tinawag ito ni Terence na isang miracle pill at isang miracle pill iyon. Ngayon sinisisi siya ng sarili niyang ama. Hindi na napigilan ni Jacob. Jacob, alis na tayo. Sinubukan mong ibigay ang regalo, ngunit may isang tao rito na tumatawag sa kanyang sarili bilang isang milagrong doktor kapag siya ay isang matandang kwek-kwek. Mahinang sabi ni Terence kay Jacob habang naglalakad kasama sina Josephine at Jarlene. Hindi ka kang wala kang kinalaman dito. Nagalit si Miracle Doctor Kang sa muling pagpasok ng ginseng. Terence wala siyang balak magpigil sa puntong iyon. Sinira ni Jacob at ng kanyang mga kaibigan ang kapistahan ngayon. He decided to just break with them already. Saan ba bumaba ang mga taong ito na nagdudulot ng gulo sa kanyang kaarawan? 377. Ginoong Linford. Si Tommy ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Si Terence ay nasa pista ng kaarawan, at tila siya ay nasa panig ni Jacob. Walang sandali na nag-alinlangan habang pinili ni Tommy ang panig ni Terence kaysa sa Miracle Doctor Kang. Kailangan niyang ipaliwanag kay Terence na narito siya sa kaarawan ng doktor bilang paggalang. Mr. Linford, bakit ka nandito? Kailangan kong humingi ng tawad, hindi kita nakita kanina. Lumipad si Tommy sa gilid ni Terence sa ilalim ng gulat ng mga mata ng mga manunood. Ang kanyang tono ay gumagalang habang nagsasalita. Hindi na kailangang timbangin ang mga benepisyong may dudulot ni Terence sa mga miracle doctor na si Kang. Hindi na kailangang mag-alinlangan pa. Ito ay lalo na pagkatapos banggitin ni Martin Larkin ang intensyon ni Terence na gumawa ng tatak na Miracle Doctor Larkins kasama niya. Ano ang impyerno ng isang Miracle Doctor Kang kapag si Terence ay mayroon ng lahat ng iyon upang ialok? Miracle Doctor Kang. May isang golden creation lang ang lalaki, iyon na. Si Terence ang totoong Miracle Doctor dito. Dito lang kasama ang isang kaibigan. Nagkibit balikat si Terence, may ngiti sa kanyang mukha. Kahit na mukhang may hindi masyadong interesado sa aking tableta. Dapat sana ay ibinigay ito sa iyo kung alam ko kung ano ang mangyayari. Talaga, ganoon ba? Napakagandang balita iyan. Mayroon pa ba? Nadama ni Tommy ang labis na pagmamahal sa sandaling iyon. Hindi siya kailanman nag-alinlangan sa tableta ni Terence. Kahit isang segundo maniniwala pa siya sa kanya kung sasabihin niyang kaya niyang buhayin ang mga patay. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay isang buhay na halimbawa kung gaano kalamat si Terence. Isang matandang lalaki, malusog at malakas at nag-iisip pang ang magsimula ng hardin kamakailan. Walang iba si Tommy kundi pasasalamat kay Terence. Ang 200,000 ay lubos na nagastos. Kailangan niyang tiyakin na mananatili siya sa mabuting pakikipag-ugnayan kay Terence. Hindi sa ngayon. Binigyan ako ng isang master. Umiling si Terence. Bibigyan kita ng isa kung mayroon pa. Mabuti, salamat, Mr. Linford, salamat. Huwag kang mag-alala, hindi ako umiinom ng isang bagay ng walang kabuluhan. Hanggat mayroon ka pa ring miracle pill na tulad niyan, handa akong bigyan ka ng isa pang 200,000. Masaya akong magbibigay ng 200,000,000 kung gugustuhin mo, Mr. Linford. Sabi ni Tommy. Ang kanyang ama ay malusog na ngayon, ngunit ang pagkakaroon ng isang himala na tableta sa bahay ay talagang maganda rin. Siya ay hindi gaanong mas bata sa kanyang sarili, at walang sinasabi kung kailan niya maaaring kailanganin ito.
Lahat ng naruroon, kasama si Miracle Dr. Kang, ay tumitig sa boss na hindi makapaniwala ang pil na dinurog ni Harry. Nagkakahalaga ito ng 200 milyon. Kung si Tommy ay hindi gaanong kilala sa mga taong naruroon, malamang na ipagpalagay nila na kinuha siya ni Jacob para kumilos, ngunit siya si Tommy. Kahit na si Miracle Dr. Kang mismo ay hindi makakagawa ng ganoong tao, lalo pa si Jacob Kang. Yee! Bakit hindi mo binigyan ng matandang ito ng isa sa mga pildores na iyon? Sayang lang na naduraj ka nang wala. Isang bagay na talagang surreal ang nangyari sa susunod na sandali, tulad ng lahat ay hindi makapaniwala, lumapit si Martins at tinapik si Terence sa balikat, may ngiti sa kanyang mukha. Ang mukha ni Miracle Dr. Kang ay sumailalim sa ilang pagbabago, totoo ba ang pil na iyon? Bakit pati si Martins ay lumabas para sabihin iyon? Hindi gaanong kumikita si Martins, ngunit ang lalaki ay talagang isang mas mahusay na doktor kaysa sa kanya. Lolo Larkins, Mr. Lane, aalis na po ako, paano po kayo? Nakangiting tanong ni Terence. May sasabihin pa sana ako sa iyo, syempre aalis na ako sa inyo. Naintindihan ni Martins ang ibig sabihin noon ni Terence. Ang kanilang malapit ng maging kumpanya ng gamot ay direktang makikipagkompetensya sa Miracle Dr. Kang para sa merkado, gayon pa man hindi na kailangang ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan sa kanya sa puntong ito. Wala nang saysay na manatili pa rito, maaari rin kitang samahan, Mr. Linford. Inanunsyo kagad ni Tommy ang kanyang katapatan na unawaan niya ang kalagahan ng isang himalang doktor sa pamilya. At ito ay isang himalang doktor na makapagpapasigle sa kabataan. Hindi na kailangang magpalabas pa si Tommy ano ang silbi ng pera at kapangyarihan kapag nawala ang lahat sa kanya pagkatapos mamatay. Ang pagkakaroon ni Terence bilang isang kaibigan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng isang kalasag laban sa kamatayan. Si Tommy ay hindi tanga. Malapit ng pagalitan ng ama ni Jacob si Jacob para sa mga kaibigan na nakuha niya mismo anong klaseng tao sila para manggulo sa kaarawan ng ganoon. Hindi siya makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Ang kaibigan ng kanyang anak ay isang napakalaking tao, pinakitunguhan siya ni Tommy ng House Lane at Martins bilang isang mabuting kaibigan. Talagang ikinahihiya nito si Miracle Dr. Kang siya na ngayon ang pinakamataas na dehado. Lumingon si Terence at mahinang tumingin kay Jacob. Kung lalaki ka, patunayan mo, hawakan mo ang braso ni Jarlene at patunayan mo sa lahat. Ito ay isang mainam na pagkakataon para ipahayag ni Jacob si Jarlene bilang kanyang kasintahan. Maaaring ayaw ng kanyang mga magulang sa lahat ng gusto nila, ngunit wala na silang magagawa tungkol dito pagkatapos nito. Binigyan niya si Jacob ng magandang simula, ang buong karamihan ay nasa kanyang panig. Ang pag-anunsyo ni Jacob ng ganoon sa kainaitan ng sandali ay nakakagulat. Tumanggaw si Jacob, hinawakan niya ang braso ni Jarlene at pinagmamasdan ang kanyang dibdib nang lumingon siya sa kanyang pinsan. Pinsan, babayaran kita sa lahat ng ginawa mo kay Jarlene balang araw. Sino ka sa tingin mo? Huwag mong isipin na big shot ka dahil lang alam ng kaibigan mo ang ilang big shot. Si Harry ay kumikilos na bastos, ngunit siya ay hindi tulala, siya ay nag-fucked up. Ang paraan ng pag-uusap ni Tommy at Martins tungkol sa tableta ay tila totoo ito, hindi niya alam kung saan ito nakuha ng Jacob, ngunit ang totoo ay dinurog niya ito. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin sa takot na sinisisi siya ng mga tao, itinuon ni Harry ang lahat ng atensyon kay Jacob. Hindi siya pinansin ni Jacob, sa halip ay bumaling sa kanyang pangalawang lolo, puno ng pagkabigo ang boses nito. Miracle Dr. Kang, I really am not good enough for you, di ba? Masaya mong tatanggapin ang peking ginseng at peking recipe, ngunit kapag ako ang tunay na nagbigay sa iyo ng miracle pill ay tinatrato mo ito na parang basura. Haha! Isang bahay na tulad mo ayoko na isama. With that, hinawakan niya ang braso ni Jarlene at lumabas ng ballroom. Inilatag na ni Terence ang pundasyon para sa kanya. Si Jacob ay talagang isang duwag kung hindi siya makapag-ipon ng lakas ng loob na sabihin ang isang bagay na ganoon sa kabila ng lahat ng ginagawa niya para sa kanya. Hinawakan niya ang braso ni Josephine at naglakad sa likod ni Jacob. Siya ang supporting character sa pagkakataong ito, at si Jacob ang pangunahing karakter.
Alam ni Miracle Doctor Kang sa sandaling iyon na ang kaganapan ngayon ay isang maaalala habang pinapanood niya sina Terence at Jacob na umalis. Nasaan ang tableta na iyon? Wala nang ibang lugar si Miracle Doctor Kang para ilabas ang kanyang pagkabigo. Ang tableta. Napalunok si Harry habang tinitingnan kung saan siya tumapak kanina. Ang Peel of Life Extension at Toxin Cleansing ay matagal nang nilinis ng staff. 378. Ngunit, nang lalabas na si Terence sa ballroom, iba ang nangyari. Si Joseph at isang medyo may edad na lalaki ay nagmamadaling pumasok sa ballroom nang si Terence ay patungo na sa labasan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang may-ari ng Moon on the Sea, Mr. Sean. Siya ang orihinal na sumama kay Joseph para magbigay galang pagkatapos ng lahat, siya ang boss ng establishmento kung saan gaganapin ang pagdiriwang. Ngunit pumasok siya sa ballroom upang makita na labis na ikinagulat niya, ang mga tao ay umaalis na sa kaarawan. Dapat ay kakasimula pa lang at hindi pa nakahain ang pagkain, bakit may mga umaalis. Bulong ni Joseph sa kanyang taon sa kanyang pagkalito. Mr. Sean, ito po si Mr. Linford. Ah. Huminto si Mr. Sean at tiningnan ng maigi si Terence gaya ng inaasahan, kamukha niya ang litrato sa mga dokumento. Kanina pa siya hindi nagpapapansin, pero ngayong nadala na ni Joseph ang atensyon niya dito ay nagsimula na siyang maglakad na may magiliw na ngiti sa labi. Master Linford, aalis ka na ba? Ah. Tio Sean, tama ba? Hulaan ni Terence habang naglalakad ang lalaki kasama si Joseph. Dadalo lang ako sa birthday party ng pangalawang lolo ng kaibigan ko, kasama niya. Naibigay na namin ang regalo pero mukhang hindi ito sapat para sa kanila, walang kwenta ang manatili at gumawa ng kalokohan. Sumimangot si Mr. Tian ng regalo ni Master Linford, hindi pa sapat. Wala na ba sa isip ang mga taong iyon? Ngunit hindi niya alam kung nasa misyon o wala si Terence, ayaw niyang magsabi ng marami, nagpa siya na tumango na lang. Kung gayon, dapat ba akong may sumama sa iyo sa labasan? Ayos lang, tayo na mismo ang pupunta. Kinawayan ni Terence ang kanyang kamay at ngumiti. Sige, tawagan mo ako o sili kung may kailangan ka. Tumango si Mr. Sean. Lalo pang ikinagulat ng eksena ang mga manunood. Si Mr. Sean ng Moon and the Sea ay isang tanyag na tao sa mataas na lipunan ng Oakwood, at narito siya, na buong galang kay Terence. Sino lang sa mundo ang taong ito? Isang young master mula sa isang mayamang pamilya. Iyon ay tila ang malamang na kaso. Si Miracle Doctor Kang, sa kabilang banda, ang may pinakamasamang ekspresyon sa kanyang mukha, hinding-hindi niya inaasahan na ang kaibigan ni Jacob ay may ganoong background. Hindi niya hahayaang durugan ni Harry ang tableta kung alam niyang si Terence ay mula sa isang makapangyarihang pamilya. Sa hitsura nito, ang pil na iyon ay tunay. Fu! Nagpakawala ng mahabang hininga si Jacob pagkatapos lumabas ng ballroom. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, may adrenaline pa rin sa kanya. Boss, iyon ang unang beses na nakaramdam ako ng ganoon. I felt so proud. That look on my second grandpa's face, and Harry. Their faces all twisted, probably regrets crushing that Peel of Life Extension and Toxin Cleansing. What a idiot, he's in for it when he gets home. Haha. Tinap ni Terence si Jacob sa kanyang balikat. Hindi mababasa, ginawa ni Jacob ang kanyang unang hakbang, ngayon siya ay naging isang tunay na tao. Talaga, sayang. Kung alam ko lang na si Mr. Linford ang nagsupply ng tableta ay tumakbo na sana ako at inagaw iyon sa harap ng lahat na tumatawa. Sabi ni Tommy, malinaw na labis na ikinalulungkot na ang tableta ay kailangang bumaba ng ganoon. Napakalaking krimen noon, ang pag-aaksaya ng isang bagay na makalangit. Nag-alala si Geraldine sa buong panahon na si Harry at ang kanyang buong pamilya ay ipapahiya siya ng buong lakas, ngunit tila kahit isang katulad niya ay minamaliit ang mga kangs mula sa mas mataas na lugar. Nang sabihin din ni Jacob ang malamig na mga salitang iyon, sinabi kay Harry na babalikan niya siya sa lahat ng sakit na idinulot niya kay Geraldine. Naantig siya nito, nasa sabik siya, hindi man lang makapagsalita si Harry, nakatayo lang siya doon at kumukurap. Salamat, Jacob, lumingon si Geraldine kay Terence. Salamat, ang amo ni Jacob.
Haha, tumigil ka nga. Kumaway ng kamay si Terence. Pamilya na tayo ngayon, di ba? Jacob, ang susunod na gagawin ko ay bigyan ka ng stage para mag-perform ka. Makaka-level ka rin ng Miracle Doctor ka kahit nalampasan mo pa siya. Talaga. Natigilan si Jacob, nagniningning ang kanyang mga mata sa pag-asa. Hindi niya kailanman pinagdudahan ang mga salita ni Terence noon ng tulaga ay isang pagpapahayag lamang ng kanyang pagkagulat. Boss, salamat. Magtiwala ka sa akin, hindi kita pababayaan. Sa kasabihan ni Jacob, isang mataba ang tumakbo palabas ng ballroom, humihingal habang papunta sa grupo. Bro, wait. Hintayin mo ako. Tumingin si Terence sa humihingal na mataba. What the hell? Sino ang kausap mo? Kausap kita, kuya. Tumakbo ang mataba papunta kay Terence at lumuhad sa posisyong lumuhad. Bro, please. Ibenta mo sa akin ang Peel of Life Extension at Toxin Cleansing na yan. Babayaran kita kahit ano. 100 milyon hindi, kahit 500 milyon ay ayos lang. Hindi alam ni Terence ang sasabihin ano ang mali sa mataba na ito na naniningil sa kanya para bumili ng tableta. Akala niya totoo. Bro, pakiusap, nakikiusap ako. Tumalo ng mataba sa binti ni Terence at kumapit sa kanya pagkatapos makita ang kanyang katahimikan. Bigla na lang siyang humagulgol at umiyak, lumuha at bumuhos sa lahat ng dako. Ibenta mo ako ng isa, pakiusap, babayaran kita ng kahit ano. Magiging tagapagligtas ka nitong fatty boy kung handa kang ibenta sa akin ang isa lang. Nakikiusap ako sa iyo. Sa Avalon iyan, masasabi nating ako, Marcy, o itong si Marcy dito ay, sa napakakinis at natural na paraan. Ano ba, wag ka munang umiyak? Nawala nang masabi si Terence. Gusto niyang hindi siya pansinin, ngunit ang lalaking ito ay umiiyak nang wala sa oras. Mukhang malungkot din siya. Hindi niya sigurado kung paano sasagutin ang isang matandang lalaki na umiiyak at nakaluhod sa harap niya ng ganoon. Bro, kung ipapangako mo lang sa akin ay titigil na ako sa pag-iyak. Mamantong hininga si Fatty Boy, tumulo ito sa pantalon ni Terence na nagpalamig sa kanyang gulugod. Kung gayon, bakit hindi ka umiyak hanggang mamatay? Sabi ni Terence, walang imek. Pagkatapos kong tumigil ako sa pag-iyak, ibebenta mo ito sa akin. Tanong ni Fatty Boy matapos biglang pigilin ang kanyang paghikbi. Matanda kang, ano bang ginagawa mo? Sabihin mo na lang ang kailangan mong sabihin, anong ginagawa mong umiiyak ng ganyan? Nagsalita si Tommy, maliwanag na kasama ng mataba. Kuya Lane, nakatayo ka ng tuwid ng walang anumang pananakit ng balakang at gumaling at malusog na ang iyong ama ngayon. Mabuti para sa iyo, ngunit ang aking matanda ay nasa hospital pa rin. Nagsimulang sumingot at umiyak muli si Fatty Boy sa paksa. I asked you to tell me who the miracle doctor who cured your dad was, but you wanted to keep it secret. Kung hindi ko sasamantalahin ang pagkakataong ito ngayon, mawawala na naman ako. You old fox. Naunawaan ni Terence kung ano ito ngayon. Ang lalaking ito ay may sakit din ama, at tinanong si Tommy kung sino ang kilala niya tungkol sa kanyang ama pagkatapos malaman ang lunas. Si Tommy, na walang pahintulot ni Terence, ay hindi nang ahas na sabihin sa ibang tao ang tungkol sa kanya. Ang fatty boy na ito ay tiyak na may sama ng loob kay Tommy dahil doon. Ngunit ang mataba ay hindi tanga sa pamamagitan lamang ng Peel of Life Extension at Toxic Cleansing ni Jacob, at ang pagganap ni Terence ay natiyak niyang si Terence ang nagpagaling kay Edmondo Lane. 379. Bro, ngayong hindi na ako umiiyak, ibebenta mo ba ako? Pinunasan ni Fatty Boy ang kanyang mga mata habang lumingon kay Terence, hindi na pinapansin si Tommy. Hindi. Umiling si Terence. Bakit? Bro. May pera ako, pera lang ang mayroon ako, kaya kung gastusin ang anumang maaaring gastusin ng matandang Zorro na si Tommy, at higit pa. Humihikbi na naman si Fatty Boy. Medyo natarante si Terence bakit ang hilig umiyak ng mataba na ito. Isa siyang total crybaby. Walang magawa, nagpasya siyang ipaliwanag ang sarili. Isang tableta lang ang nainom ko, wala na ako ngayon. Ganun ba? At kailan ka magkakaroon ng higit pa?
Ang mukha ni Fatty Boy ay naging malungkot at umasim hanggat maaari ang pil na iyon ang huli. Hindi ako sigurado. Hindi kilala ni Terence itong si Fatty Boy, hindi niya basta-basta bibigyan siya ng tableta. Ang iilan sa kanya ay para sa pag-promote ng kanyang kumpanya nang magbukas ito, hindi niya basta-basta masayang ang mga ito. Ang Fatty Boy na ito ay isang iyakin, at siya ay tila isang mabuting anak, ngunit ang mabubuting anak na lalaki at babae na nagkataon na mga iyakin ay marami kung ang lahat ng mga taong iyon ay tumalon sa kanyang binti at pinunasan ang kanilang uhog at luha sa kanya upang humingi ng mga table task, kung gayon si Terence ay kailangang magtrabaho sa kanyang sarili hanggang sa mamatay na gawin itong mga tabletang iyon. Na, kung hindi, maiinis muna siya sa buhay niya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makakagawa ng exception na ito, nagpasya siyang matatag na hindi niya ibibigay ang mga table task sa mga taong hindi niya malapit. Ako. SC. Wow. Nagsimulang umiyak muli ang mataba. Ang basta po ni Miracle Dr. Kang, ang sinumpaang apo na iyon, nilapastangan ang makalangit na tableta na iyon. Some pain siya. Naawa si Terence sa sitwasyon ni Fatty Boy, ngunit hindi sapat ang awa para bigyan siya ng pil. Hindi naman siya charity, kung tutusin. Sa sandaling iyon ay dumating ang isang tagapaglinis, naglalakad na may dalang trash bag sa kanyang kamay, patungo sa tambakan ng basura sa lugar ng resort. Nakilala siya ng matatalas na mata ni Fatty Boy bilang ang tagapaglinis na nagwala sa mga labi ng tableta. Tumalbog siya sa lupa at sumugod sa tagiliran ng tagapaglinis. Huwag mong itapon iyan, ibigay mo lang sa akin ang trash bag na iyan. Napatalon sa gulat ang tagapaglinis, hindi sigurado kung ano ang dapat niyang i-react sa mataba na sumumpa sa kanya ng luha at uhog sa mukha. Anong ginagawa mo? Si Fatty Boy ay hindi nag-abalang magpaliwanag, ito ay sobrang gulo. Inabot niya ang trash bag at pilit na inaalis sa kanya. Ang naglilinis, sa kabilang banda, ay sumisigaw ng tulong kung ang bag ay hindi puno ng basura. Isang tingin sa mukha ni Fatty Boy ang galit na iyon at agad na bumitaw ang naglilinis, naiwan ang bag na puno ng walang kwentang basura habang siya ay tumakbo sa takot. Walang paraan na makakalaban niya ang isang baliw na tulad niyan sa isang trash bag. Habang tumatakbo ang tagapaglinis, naisip niya kung paano na itago ng mabuti ng mga damit ni Fatty ang kanyang nakakabaliw na ugali. Walang pakialam si Fatty Boy kung ano man ang tingin sa kanya nang naglilinis. Ang pil na dinurog ni Harry ang priority dito. Sina Terence, Jacob, Josephine, Jarlene, at maging si Tommy ay nakatitig sa baliw na mataba, gulat na gulat habang iniisip nila kung ano ang balak niyang gawin. Kuya Lay, anong ginagawa mo? Ano bang problema mo? Anong ginagawa mo? Maaaring nagkaroon ng ilang pagkakaiba si Tommy noon, ngunit mabuti pa rin silang magkaibigan. Hindi niya kayang hayaan siyang mabaliw ng walang kahihiyan. Paano kung makita iyon ng mga karibal niya sa negosyo at kuna ng pelikula, mapapahiya siya. Ngunit si Fatty Boy ay parang hindi niya narinig si Tommy. Binuksan niya ang trash bag at sinimulang bunutin ang mga gamit, itinapon ito sa basurahan. May kalahating kinakain na lunchbox, isang cup noodles, container, tissue na may snot, chewed bubble gum, isang beses na pares ng chopsticks. Maraming sari-sari ang laman ng bag. Isang langaw at maging ang isang lamok ay lumipad mula doon. Medyo naiinis si Tommy. Nagalit ba ang mataba? Anong ginagawa niya? Manahimik ka. Kailangan kong hanapin ang pil na dinurog ng spoiled na bata. Umungol si Fatty Boy habang binubuklat ang laman ng bag. Umiling si Terence, nagpasya na iwan siya dahil maswerte siya kung mahahanap niya ito. Maaaring dinurog ito ni Harry, ngunit buo pa rin ang mga epekto. Natigilan din si Tommy. Hindi niya inaasahan na si Fatty Boy ang makakaisip ng ganoon. Hinahanap niya ang pil na dinurog ni Harry. Nahanap na. Nahanap. Inalis ni Fatty Boy ang kamay niya sa trash bag. May nakalagay na itim na bagay. Itinaas niya ito sa hangin, sabik na maabot ang kayamanan. Nahanap ko na rin sa wakas. Hahaha, congratulations, Kuya Lay. Lumapit si Tommy at tinapik ang mataba sa kanyang balikat. Bastos ka.
Walang galang na sabi ni Fatty Boy na nakatitig kay Tommy. Huwag mong subukang inumin ang aking Pill of Life Extension at Toxin Cleansing, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Hindi ako. Alam ni Tommy na si Fatty Boy ay hindi masyadong natutuwa sa pagtago niya ng impormasyon tungkol kay Terence, ngunit hindi niya iyon kasalanan, wala siyang pahintulot ni Terence. Hindi siya mangangahas na ilantad si Terence ng ganoon. Bakit ang laki nitong pill na to? Hindi ko matindaan na sobrang laki nito. Lumapit si Fatty Boy, curious ang mukha niya habang nakatingin sa itim na gamit. Bro, ayaw mo bang hanapin ako? Ito ba ang... may mabahong amoy. Isa na yan, di ba? Ang magaling na gamot lahat mabaho. Tiningnan ni Terence ang mga itim na bagay sa palad ni Fatty Boy bago itinaboy ang kanyang katawan, hinayla pabalik si Josephine habang naglalakad siya para tingnan. Anong mali? Tanong ni Josephine bakit hinihila siya pabalik ni Terence. Iyan ang tableta, ngunit ito ay pinagsama sa tae ng aso. Sabi ni Terence sa mataba. Ay scoop ang kaliwang bahagi gamit ang lighter shade, iyon ang amoy dahil iyon ang bahagi ng tae. Tumitig si Fatty Boy na dilat ang mga mata habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Tenang aso. Ngunit ang mataba ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin kahit na may dumi ng aso dito kailangan niyang kunin ang tableta. Nagpawis si Tommy na sinamahan ng tae ng aso. Ang Fatty Boy na ito ay siguradong may masamang kapalaran. Ngunit hindi iyon inisip ni Fatty Boy. Talagang nasumpungan niya ang kanyang sarili na napakaswerte. Paano kung may dumi ng aso dito, maswerte siyang natagpuan ito sa unang pagkakataon. Ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng pagdiriwang, hindi mahalaga kung mayroong dumi ng aso dito. Maingat na sinandok ni Fatty Boy ang bahagi ng tae, ngunit hindi niya ito ginawa ng buo may ilang tableta sa bahagi ng aso, ngunit hindi na makalayo pa si Fatty Boy. Hindi niya kayang dalhin na lang ang tae ng aso pabalik sa bahay para makakain ng kanyang ama, di ba? Itinapon niya ang bahagi ng tae sa trash bag at maingat na hinawakan sa kamay ang kabilang bahagi. Walang lalagyan na magagamit niya, kaya naglabas siya ng isang kahon ng tabako at itinapon ang lahat ng nauna sa basurahan at naglalaman ng durog na tableta sa loob ng kahon. 380. Naisip ni Terence sa kanyang sarili na ang mataba na sigurado ay mayaman ang mga tabako na iyon ay malinaw na napakaranggal, at narito siya, itinatapon ang mga ito ng walang pag-aalinlangan. Ang halaga para sa tabletang iyon ay hindi man lang ang halaga ng isa sa mga tabako na iyon. Pero iba si Fatty Boy sa kanya, puro kayamanan ang hawak niya. Para sa kanya, ito ay nagkakahalaga ng higit pa sa 100 milyon si Terence ay hindi man lang handang ibenta ito sa halagang 500 milyon. Ito ay isang hindi mabibili na bagay, isang tunay na pambihira. Gaya ng kasabihan gold doesn't buy you years. Kung ang kanyang ama ay nabuhay ng mas mahaba ng 10 taon pagkatapos uminom ng tableta, ito ay, nang walang debate, isang napakahalagang kayamanan. Bagaman, ang tableta ay mas mababa na ngayon kaysa dati. Magiging epektibo pa rin ba ito? Sa isiping iyon, lumingon si Fatty Boy kay Terence. Bro, mas maliit ang pill kaysa dati, gumagana pa ba? Karamihan sa orihinal na durog na tableta ay naipit sa lupa at natangay na sa walis pagkatapos itong wasakin ni Harry wala nang natira. Medyo. Hindi ko alam mga 5 o 10 taon, ngunit posible ang 1 o 2. Sabi ni Terence. Depende ito sa kung gaano karaming mga lason ang nasa katawan ng iyong ama at pati na rin ang kondisyon nito. May uremia ang tatay ko. Malilinis pa ba ang mga lason? Si Fatty Boy ang pinaka nag-aalala tungkol sa hindi pagpansin sa kanya ni Terence ngayong tumutugon na siya sa kanyang mga katanungan. Ginamit ni Fatty Boy ang momentum na iyon upang makamit ang pinakamaraming patnubay ni Terence hanggat maaari, na tuwang-tuwa sa ginawa niya. Oo, magkakaroon ito ng kaunting epekto. Bibigyan siya ng isang bagay tulad ng 1 o kalahating taon, hindi dapat magkaroon ng problema. Sabi ni Terence. Magpapagaling ba siya? Agad na tanong ni Fatty Boy. Siguro kung makakain siya ng 10 o 20 ng mga tabletang iyon. Hindi ako masyadong sigurado.
Hindi nais ni Terence na magsinungaling sa manang uremia ay hindi isang bagay na madali mong pagalingin, kailangan mo ng acupuncture na sinamahan ng gamot sa silangan upang makamit ang lunas. Bro, kung gayon maaari mo bang tulungang pagalingin ang aking ama, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo at magtatrabaho para sa iyo, gawin ang lahat ng gusto mo at magbayad kahit gaano kalaki ang gusto mo. Lumuhod muli si Fatty Boy sa harap ni Terence, higit pa sa uhog at luha sa kanyang pantalon si Terence ay may kasamang dumi ng aso sa kanyang mga kamay na nakayakap sa kanyang binti. Pog! Bitawan mo muna ako. Iniisip ni Terence na kailangang mawala ang kanyang pantalon, itatapon niya ito pagka-uwi. Gamutin mo siya para sa akin. Natutuwang tanong ni Fatty Boy. Bumangon ka na, sumigaw pabalik sa bahay, at ibigay sa tatay mo ang pil na kinuha mo para hindi siya mamatay sa lalong madaling panahon. Walang magawang sabi ni Terence. Let me think about this. Isa pa, mukhang big shot ka, celebrity ka ba? Sige, uuwi ako kaagad. Agad namang tumango si Fatty Boy bago sumagot sa tanong. Medyo nakagawa na ako ng pangalan para sa sarili ko sa business world. May kailangan ka ba, bro? Wala lang, magsisimula na ako ng kumpanya sa loob ng ilang araw, gusto mong pumunta sa opening ceremony. Mimimigay ako ng isa pang Peel of Life extension at toxin cleansing sa araw na iyon. Tumango si Terence. Magkakaroon ka ng oras, di ba? Ayos lang kung wala ka. Oo. Magkakaroon ako ng oras. Agad na binigkas ni Fatty ang tatlong salita, natakot na baka mali siya nang marinig ni Terence at i-cross out ang pangalan niya sa listahan ng imbitasyon. Sa sobrang tuwa niya ay baka mahimatay siya. I'll go be your follower, don't you worry. Baka mataba ako, pero malakas ako. Magaling akong magdala ng gamit. Kung gayon ay maaari ka nang umalis. Makukuha mo ang numero ng aking telepono kay Mr. Lane. Si Terence ay talagang suportado ng pagpupersage ng mataba na ito. Maaaring bigyan din siya ng isang tableta dahil gusto niyang ipamahagi ang mga ito sa mga tao para sa pagsusuri. Sige. Tumango si Fatty Boy, kontento habang inilakad niya si Terence papunta sa kanyang crappy van. Kaya nagustuhan ni Terence ang mga ganoong sasakyan. Naisip ni Fatty Boy na dapat siyang makakuha ng ganoong sasakyan sa lalong madaling panahon upang maging pinakamahusay na tagasunod ni Terence. Samantala, nagaganap pa rin ang kapistahan ng kaarawan ni Miracle Dr. Kang. Malaki pa rin ang ngiti ng mga bisita sa kanilang mga mukha, ngunit nakita ng doktor na hindi maganda ang kapaligiran. Tumingin siya kay Harry na nakatayo sa gilid at naalala ang nangyari kanina. Kinawian ni Miracle Dr. Kang si Harry matapos iharap ng mga bisita ang kanilang mga regalo. Sumugod si Harry, naaalala pa rin ang kanyang fuck up. Ang sitwasyon ay kasing linaw na maaaring maging ngayon. Sa puntong ito si Terence ay isang young master. Hindi niya alam kung paano siya nakilala ni Jacob, ngunit si Terence ay hindi lang isang nobody. Nakakuha siya ng kahit gaano karami mula sa nakita niya sa Moon on the Seas Mr. Sean, Tommy, at Martens na mga saloobin kay Terence. Ang kanyang Peel of Life extension at toxin cleansing, masyado, ay malamang na totoo rin, marahil ay pambihira mula sa nakakaalam kung saan. At dinurog ito ni Harry hanggang sa gumuho, sa ilalim ng kanyang paa, hindi kukulangan. Lolo! Maingat na naglakad si Harry habang lumalalim ang kanyang galit kay Jacob. Bakit hindi niya masabi sa kanya ang tungkol sa bago niyang big shot na amo na ngayon lang niya nakilala? Hindi siya mapapahiya ng ganito kung hindi. Pumunta at hanapin ang tagapaglinis na iyon mula kanina at kunin ang Peel of Life extension at toxin cleansing na natangay niya. Si Miracle Dr. Kang, natural, ay naiintindihan ang isang bagay na napakasimple na kahit si Jacob ay naiintindihan na dama din niya na napakalaking awa kung ang tableta ay nasa basurahan, kung ito ay totoo. Ngunit hindi niya maaaring hayaan ang mga tagalabas na makakita ng isang bagay na kaiyahiya. Tandaan, huwag hayaang may makakita sa iyo. Naiintindihan, Lolo. Mabilis na tumango si Harry. May pagkakataon pa para tabyusan ang sarili, kailangan lang niyang gawin ang sinabi ng lolo niya. Nadula si Harry sa ballroom nang hindi pinansin ng iba.
Sa totoo lang, siya ay isang napakaliit na karakter ng clown, walang mahalaga kahit kaunti hindi siya papansinin ng mga tao noong una. Lumabas si Harry sa ballroom at nabangga ang naglilinis kanina mabilis siyang naglakad. Ma'am, excuse me, pero saan mo itinapon ang basura kanina? Kailangan ni Harry ng isang bagay mula sa tagapaglinis na ito, iyon lang ang dahilan kung bakit niya ito pinakitunguhan ng mabait. Hindi ito mangyayari sa anumang iba pang sitwasyon. Ang basurahan sa labas, ngunit. Hindi pa natatapos ng tagapaglinis ang kanyang pero, nang tumalikod si Harry at tumakbo palayo. Umiling lang ang tagapaglinis, gusto sana niyang bigyan ng babala ang tungkol sa mataba na nakipagbuno sa kanya ng trash bag, ngunit hindi siya binigyan ni Harry ng pagkakataong iyon. Natakot si Harry na ang trash bag ay dinampot na ng iba, mabilis siyang sumingil sa labas pagkatapos ng sinabi ng tagapaglinis, at lumabas ng ballroom upang makita ang isang nakabukas na trash bag sa tabi mismo ng isang basurahan. Nagulat si Harry, may nagnakaw ba bago siya nakarating dito? Naalala niya na may mga taong bumaligtad sa mga basurahan malapit sa resort at mga hotel sa paligid dito, naghahanap ng mga bote o anumang bagay na maaaring ibenta para sa scrap money. Ngunit wala silang alam tungkol sa tableta, di ba? Ayaw niyang magdilidli sa bilis, tumakbo siya at kinuha ang trash bag, hinanap ang laman nito. Hanem. Ito dapat. Kinuha ni Harry ang ilang itim na bagay mula sa basurahan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.